Ang Lakers mga kabasketball ay hindi naglaro ng isang perfect game, ngunit sila ay naglaro ng isang kontroladong laro, at laban sa isang koponan ng Pelicans na may kakayahang ng mga wild scoring swings that mattered more than flash. Mula sa pagbubukas ng quarter mga kabasketball, ang Los Angeles ay mukhang comfortable sa pagdidikta ng pace, leaning on experience, at pagtitiwala sa kanilang mga stars to clean up anything that got messy. Ang resulta mga kabasketball ay steady na 111-103 na panalo that never quite felt in danger, kahit na ang New Orleans ay gumawa ng repeated pushes. Nasa gitna ng lahat mga kabasketball ay sina LeBron James at Luka Doncic na combine para sa 60 points, 18 assists, at constant sense of calm sa tuwing nagbabantang tumagilid ang laro. Hindi ito isang blowout. It didn't need to be. Ginawa lang ng Lakers mga kabasketball ang mga tamang plays often enough at nang dumating ang time to close, they didn't blink mga kabasketball. Nagtapos si LeBron ng 30 puntos sa 10 of 19 shooting, nagdagdag ng 8 rebounds, 8 assists, 2 steals, at 1 block, all while not dominating the ball. He picked his moments mga kabasketball, inatake ang mga mismatches, at pinarusahan ang Pelicans sa tuwing sinubukan nilang i-switch ang smaller defender sa kanya. Pinantayan siya ni Luka mga kabasketball ng sarili niyang 30 puntos kasama ang 10 assists at habang ang kanyang shooting line, 11 of 22 overall, 3 of 10 from 3 wasn't spotless, ang Pelicans mga kabasketball never solved him. Bawat possession ay bent around sa ability ni Luka na pabagalin ang laro, draw help, at force ang New Orleans mga kabasketball sa mga uncomfortable decisions. Kahit na may 5 turnovers, ang kanyang control sa tempo ay outweighed the mistakes. What stood out most mga kabasketball ay kung gaano bihira ang either star look rush. Hindi kailangan ng Lakers ng mga hero shot ng maaga. Hindi nila kailangan ng desperation late. Palaging may pressure release ang opensa, at more often than not, isa ito sa two holding the ball with the defense scrambling. Ang larong ito mga kabasketball ay hindi decided ng mga highlight plays, it was decided sa mga margin. Napantayan ng Lakers mga kabasketball, ang Pelicans sa glass, 44 rebounds bawat isa, ngunit made their presence felt where it counted. Nag-post si DeAndre Ayton mga kabasketball, ng 18 points at 11 rebounds, na humawak ng 3 offensive boards, at contesting everything around the rim mga kabasketball, without fouling himself into trouble. Nagdagdag si Jared Vanderbilt ng 8 rebounds at naglaro sa kanyang usual chaos, habang ang Lakers bilang isang koponan ay humila ng 9 na offensive rebounds, at ginawa ang ilan sa mga ito sa second chance points, na nagpahinto sa runs ng Pelicans, na outscored din ng Los Angeles ang New Orleans sa fast break points, 24-9, isang surprising na kalamangan, given the Pelicans' athleticism. Sa depensa mga kabasketball, naprotektahan ng Lakers ang paint ng husto. 6 na block, active hands, at bodies in the lane ang nag-forced sa New Orleans sa mas tougher na pagtatapos than they wanted. Umiskor ang Pelicans, ngunit pinaghirapan nila ito.